Good morning po sa inyong lahat mga idol. Ngayon po maaga tayong gumising. Ayan, dahil po magpapakain po ako ng alaga ko pong manok. O ito pong alaga nating manok. Papakainin po natin. At pagkatapos mga idol, gagawin ko naman magpapakulo ng tubig. Pangkape po. Pangkape, tapos maglalaga rin ako ng saging, dahil po yung saging na hinarvest po natin nung nakaraan, mga nahinog na po, na over na nga yung iba, na overripe na po. Dahil hinog na nga. Ayun po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po, magkapakain po muna tayo ng manok. Ito mga idol, andito na tayo kung saan ko ikinulong yung manok. Ayan po, nasa likod po natin. Ayan, nasa likod ko mga idol. Dyan ko muna sila inilagay kasi itong ano na to, yung kulungan na yan, aayusin ko ulit yan at lilinisin ko itong ano nga na to, pwesto, para dito ko po sila ilalagay. Dyan po natin sila ililipat. Lilinisin ko muna dahil ano na po, napakarumi ng mga idol. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na naasikaso dito. Kaya bala ko po linisin talaga paunti-unti lahat itong buo pong paligid dito sa itong backyard namin, mga idol. Ito na po yung mga alaga nating manok, mga idol. Papalakihin ko po yan kung sakaling maparami po natin. Mas maganda po kung mapaparami. Pakain na po tayo mga idol. So, bumili ko ng patukan nila kahapon dahil ayun, naubusan na ng patuka. Binili po natin yan sa sa palengke. Yung mga idol, mukhang gutom na sila mga idol. Hindi na sila makapag-antay. Ulit lang. Na sila mga idol. Ayan na po natin sila ng pagkain nila. Kulit po nila. Ipit na. Nagawan sila sa pagkain. Nagutom po yung alaga nating manok. Dandan lang, mabubulunan kayo niya. Bibilis nila kumain mga idol. Bibilis tumuka. Ito naman mga idol yung alaga naming aso. Nag-iisa na lang ito dahil yung iba namatay na sa katandaan. Yung aso naming Labrador namatay na. Ito si Winter.
Ito po si Winter, ang aming alagang aso. Ayan, may lahi rin po to, mga idol. May lahi rin po tong si Winter. Winter! Apir. Oh, ayan oh, magaling. Magaling umapir to, mga idol. Ayan. Apir. Winter, apir, dali, apir. Apir. Apir na, dali. Ayaw niya na, mga idol. O yan, apir. Apir. Galing yan, mga idol, si Winter. Yun po, mga idol, napakain na po natin sila. Yan, busog na po yung mga alaga nating manok. Ngayon naman po, tayo po iaakyat na para paapoy at magpakulungan ng tubig na mainit para po sa ating pangkape po. At pagkatapos po magsasalang na rin po ako ng saging, dahil maglalaga nga po tayo ng saging. Yung hinog na saging po. So po, mga idol, nakapagpainit na po tayo ng tubig. At ayan po, nagtimpla na rin tayo ng kape. Kopi ko po yung kape natin, mga idol. Tapos po nito, magsalang na rin po ako ng saging nga po na ating ilalaga. Kape po tayo, mga idol. Ito po, mga idol, na-over na, nasobra na sa hinog yung mga saging po natin na hinarvest nung nakaraang vlog ko po. Nasobra na sa hinog. Sayang po. Gagawin na lang po natin itong pataba sa ating mga tanim na gulay. So po, mga idol, yung natira, ilalaga na po natin to. Dahil bulok na po yung ating saging. Sobrahan po sa hinog. Ayan, ilaga na po natin, mga idol. Mga idol, ang lakas na po ng apoy. Ilagay na po natin itong saging. Ayan po. Lakas ng apoy, mga idol. Antayin lang po nating kumulo at maluto ating nilagang saging. Yun po, mga idol, magkape po muna tayo, mga idol Comic Strip Vlog, habang inaantay po natin yung kumulo yung sinalang po nating nilagang saging. Antayin lang po natin kumulo at maluto. Ayan po, magkape po muna tayo habang nag-aantay po tayong maluto po yung nakasalang po nating saging. Sarap. Ang init po nitong kape. Magandang umaga po ulit sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat, mga ka-Mix Strip Vlogs. Yan, mga idol, mga guys. Yan po, at tayo nga po ay maaga na namang nag-vlog at gumawa na naman po ng panibagong content po. Ayan, mga idol, pagkatapos po nating magmerienda, ayan po, pag naluto na po yung saging, ang sunod ko naman pong gagawin ngayon ay mag-harvest ako, mamimitas-mitas po ako ng mga gulay-gulay, dahil parang meron na naman pong mga gulay-gulay na pwedeng ma-harvest. At yun na nga rin po ang ating uulamin mamayang tanghali. Dahil sayang po ang ating
mga gulay-gulay kung hindi naman po natin kukunin. Sayang po, yan mapakinabangan. Laman tiyan din po yun. Ayan po, mag-harvest po tayo ng mga pwedeng mapitas-pitas na mga gulay-gulay po dyan sa paligid. Pagkatapos po nating mag-almusal. Good morning po at shout out po sa inyong lahat. Mga idol ka Mix Trip Vlogs. Ayan po. Please paki-support nyo naman po ang aking YouTube channel. Paki-subscribe nyo naman po mga idol sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please naman po. Paki-subscribe nyo naman po ang aking channel po. Paki-like na rin po ang ating mga video ina-upload mga idol. Ayan po. Kape po tayo. Ano po ito? Kopi ko. Kopi ko naman po itong kape natin na tinimpla. Sarap. Ngayon po, tignan ko lang muna po yung nilalaga nating saging. Baka masobrahan naman po sa paglaga. Overripe na nga mga idol. Baka masobrahan pa sa paglaga. Sobrang malambot na po yun. Baka hindi na masyadong masarap kainin. Yan po mga idol. Luto na po itong ating nilagang saging. Hanguin na po natin. Ayun po mga idol, luto na po yung nilagang saging. Ito na po. Ito na po ang ating almusal ngayong umaga. Ayan, kain po tayo mga idol. Nilagang saging na saba. Mainit. Mainit po. Oops, yeah. Masyado na kasing hinog po mga idol. Masyado nang malambot itong hinog na saging po nating nilaga. Tamis. Ang tamis po. Kain po tayo mga idol na nilagang saging po. Sabayin po natin ang mainit na kape. Lahat po mainit. Init po ang ating nilagang saging. Sarap po ng almusal natin.
Nilagang saging na saba. Kain po tayo mga idol. Kain po tayo ng saging. Ito po yung almusal natin ngayong umaga. Saging at mainit na kape. Ito po, last na lang. Kumuha po ako ng ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pirasong saging po. Ating pinalmusal ngayon. Ayun po, masarap po ng almusal natin. Yung mga idol, tapos na po tayong mag-almusal. Ngayon naman po, ang sunod ko naman pong gagawin, namimitas na po tayo ng mga gulay-gulay. Kung anong pwede pong mapitas at ma-harvest ng mga gulay-gulay dyan sa paligid po namin. Pwede sa ano po namin, sa backyard o yung sa likurang bahay po. At dito po sa may garahe, yung mga tanim-tanim ko pong gulay sa sako. Baka may mapitas po tayong mga dahon-dahon. Yun na po ang ating ipang-uulam na mayang tanghalian. So yun po mga idol, samahan nyo po ako mga idol. Ngayon po mga idol, mag-harvest na po tayo ng mga gulay-gulay. Mamimitas po tayo ng mga sari-saring gulay na pwede nating mapitas o ma-harvest po. Ayun mga idol, dito na muna tayo sa may garahe. Tignan po natin yung pwede natin pong mapitas o ma-harvest po dito sa garahe. Yung mga tanim-tanim ko nga po sa sako mga idol. Ayun po mga idol, andito na po tayo sa garahe po namin. Ayan, tignan po natin kung ano yung mga pwede nating mapitas o ma-harvest pong mga gulay-gulay dito mga idol. So mga idol, unahin na natin tong, ayun mga idol, meron ditong okra. Nakakatuwa po kasi nag-umpisa na po siyang mamulaklak at mamunga po. Ayan, meron na po tayong mapipitas. Dahil po mga idol, unang bunga po ito ng ating tanim na okra. And matitikman na po natin yung okra po natin pong itinanim. Ayan, namunga na po. First harvest po natin ito ng okra. Ayan po, itinanim po natin yan ng as in buto pa lang po. Ngayon may bunga na po. Mapag-harvest na naman. Meron din siyang bulaklak na yun sa likod po. Ayan. Tapos meron naman po dito, may bunga pa rin po itong tanim nating talong. May mga idol, marami na po akong na-harvest na bunga nito mga idol.
Kumbaga sulit na po yung ibinigay na bunga nitong tanim po nating talong. At hanggang ngayon po ay bibigay pa rin po siya ng bunga kahit mangilan-ngilan po. Ito naman po mga idol, meron na po akong pinahinog para may pangtanim po ulit tayo sa susunod po nating pagtatanim. Kulang na po siya, hinog na. Kulay dilaw pa lang talong pag nahihinog. So, meron din dito nga yung palay po. Isang pirasong buti lang po ito ng palay. Trinay ko lang po siyang itanim sa maliit na sako. Ayan po, sobrang daming bunga. May mga gugulang na po at may mga bubot pa. Kumbaga hindi rin po sabay-sabay lumalabas yung yung bunga niya. May nauunang gumulang tapos maglalabas pa ng mga panibago po. Ayan po mga idol, ipakita ko po sa inyo ng malapitan yung tanim nating palay po sa sako. Ito po mga idol yung tanim nga po nating palay sa sako. Sa sako mga idol, napakarami pong bunga. Grabe yung isang botel na yun, ganito ang magiging bunga mga idol, ang dami. Tapos yan nga po, sabi ko sa inyo, ayun, dami pang nilalabas na mga murang palay po, ayan. Ang dami pa pong bunga. Ayun mga idol, oh. Nakakatawa po. Sinubukan ko lang siyang itanim. Ayun, nabuhay naman po mga idol. Ang daming bunga. Mga idol, maaari ko po ulit itanim yan sa mas maraming lupa. Ito naman po mga idol, mga guys, ito po sa mga hindi po nakakaalam nitong gulay na to. Ayan mga idol, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Isa po itong uri ng spinach. Ayan po. Ito pong klase ng spinach na to mga idol. Ito po yung tinik. Sa lahat po ng spinach, ito po yung isang klase ng mga spinach na bukod tangi po. Dahil ito pong spinach na to ay napakarami niya pong tinik. Yun mga idol, so ipapakita ko po. Ayan, napakarami niya pong tinik, talagang nakakatusok. Ayan, ayan po. Kasi ang pagkaalam po natin sa mga spinach, di ba, halos lahat wala namang mga tinik po. Ito mga idol, ito po ay tad-tad ng tinik mga idol. Ayan, ang pangunguha naman po nito, ang tamang pagpitas naman po, maaari po natin siyang pitasin sa mismong dahon. Ito mga idol, ganyan. Pipitasin po natin, o kaya naman mismong tinatalbosan, puputulin po natin ng ganyan, ng kalahati. Kasi mga idol, pag once na pinutol po natin yan, mag-uusbong naman po yan ng panibago. Magsasanga-sanga po ulit, maglalabas po ulit ng panibagong mga talbos. Kumbaga mas lalago pa po itong spinach kapag pinutulan. Pero kung ayaw nyo naman po ng pinuputol, kasi once na pinutol natin mga idol, may maisasama pong mga tinik dyan. Ayan. Ang gagawin naman po natin dyan, kapag hinimay na po natin, iisa-isahin po natin tanggalin yung kanya pong tinik. Pero nga po kung ayaw nyo naman at mas hassle kasi, mas mahirapan pa tayo, mismo yung dahon na lang po ang ating pipitasin. Ayan po, nara hindi po kayo mahirapan dito po sa piercing spinach na to, dahil nga po nakakatusok, sobrang matutulis yung mga niya. Matutulis po yung mga tinik niya. Yan po. Dalawang klase po to, yung isa yung mapula-pula. Yung katawan niya po is mapula-pula. Ito po kasi yung green Ayan. Green na green po. Meron din naman po ako yung mapula-pula po yung yung katawan niya. Parang sa lang din po. Sa saluyot, kasi sa saluyot po ganun din
Merong mapula-pula po yung katawan, tapos meron naman yung green lang. Sa alokbati, ganun din po. Merong puti, merong pula. Ayan naman po, next naman po natin mga idol. Mga idol, ang ganda ng gabi mga idol. Sa sako lang po to, ayan. Gabi sa sako mga idol, ayan. Malaki na po, ayun, tapos may anak na rin, oh. Meron na siyang anak. Ang tawag po nito sa amin mga idol, yung ganito po na sanga ng gabi is ano po, takway. Ayan, ginugulay din po yan. Mas maganda po kasi nito yung malalaki. Pinapaksiw na may kasamang isda, tapos yung iba naman adobo. Ayan po. Mas maganda po kasi yun yung matataba tsaka malalaki. Mas maganda po kasi ang gabi talaga pag nasa mamasamasang lugar, sa mga mamasamasa, kasi mas talagang lalaki po sila. Tsaka doon talaga sila nabubuhay sa mga mamasamasang lupa. Sunod naman po mga idol, ito po, napakaganda ng saluyot mga idol. Wow. Wow mga idol, napakaganda po nitong dahon ng saluyot po, yung ating pong tanim na saluyot mga idol. Simula po nung kinat po natin to, yung pinutulan po natin ng usbong. Ayan po, mas lalo pa po siyang yumabong, lumago. Ayan o. Napakaganda po mga idol, napakarami niyang dahon. Saka ayan po, napakaganda nitong ating pong saluyot. Mag-harvest po tayo nito ngayon mga idol. Ang ganda ng dahon mga idol, mas lalo pa po siyang yumabong. Sarap harvestin at pitasin. Ito po. Dahil nga mga idol, once na pinutulan po natin itong ating puno ng saluyot, mas mag-aano pa po siya, mas magtatalbos pa siya, mas lalago pa po. Ayun naman po mga idol, dito naman tayo sa may tanim po nating pipino. Tignan natin kung may mga bunga-bunga pa. Pero na lanta na rin itong tanim po nating pipino. Pero nakapag ano naman na po ako niyan. Meron na po tayong pangbinhi at pangtanim po sa susunod. Saka marami na rin pong bunga ang ibinigay nitong tanim po nating pipino sa sako, kaya sulit na rin po. Yan, tignan po natin kung may mapitas pa po tayong mga bunga-bunga ng pipino po. Mga idol. Merong maliit mga idol, kaso hinog na po yan. Ito po oh. Mga idol, meron pang bunga dito. Nakasampa sa ano, sa yero. Tuwa po itong bunga ng pipino mga idol. Nakasampak po dito sa ano, sa yero. Ito meron pa po dito, maliit din. Ayun mga idol, may nakatago pa dito. May nakatago pa po sa ano, loob ng sako. Pitasin na po natin. Kasi maliliit lang mga idol, parang bilog-bilog na lang po. Kasi nga po magulang na tong atin pong puno ng mga pipino. Tsaka ayan po, halos namamatay na rin po yung mga puno at mga sanga nila dahil magulang na nga po. Harvestin na po natin. Ito na po yung pinakahuling bunga ng tanim po nating pipino. Sa kahuli-hulihan po may bunga pa na ibinigay.
Nakakatuwa talaga mga idol. Yung mga idol, meron pa mga idol, oh. Hindi ko pa makikita mga idol. Tatlong piraso pa po mga idol. Hindi na natin isasama yung hinog. Mga idol, ito paling sinasabi kong isa pang klase nung spinach na may tinik po. Ito naman yung, ayan nga po, yung mapula-pula po ang katawan nito, kasi kanina mga idol pinakita ko sa inyo, di ba po, green naman po yun, yung isang klase na yun. Pero same po sila, pareha silang may tinik mga idol. At ito naman po ang mga bulaklak ng magulang na spinach po. Ito po yung may tinik na spinach. Ito po yung bulaklak niya mga idol. Sobrang liliit, tapos yung buto din po nito napakaliliit lang talaga. Yan po. Tsaka kung saan saan lang po ito tumutubo, itong spinach po na to. Wild spinach po kasi talaga itong piercing spinach, yung meron pong tinik. Ayan. Yung napakasarap po nito mga idol. Sa munggo, bagay na bagay din po ito. Tsaka igisa po natin sa mga, isog po natin sa mga giniling, mga karne-karne na may sabaw. Napakasarap po ng spinach. Ito pa po yung isa pa tanim po nating saluyot, oh. Yan mga idol, napaganda din po ng talbos at ganun din po malago, dahil nga po nung nag-harvest po tayo nung nakaraan, pinutulan natin, kaya mas lumago pa, mas marami pang dahon at talbos po itong tanim nating saluyot. Ganun din po itong talilong spinach. Once po kasi talaga na tinatalbosan natin, mas lumalago pa. Yan ang ganda ng mga dahon mga idol. Tsaka yung mga talbos po, ganun din dito. Ayan mga idol, ang ganda, oh. Paganda mga idol. Aray ko. Ito naman po mga idol, yung tanim po nating Carolina Reaper po ito mga idol. Dun yung sa tinanim ko pong buto, galing dun sa bunga nung mismong Carolina Reaper. Isa lang po ang nabuhay at tumubo. Mga idol. Pero malaki naman na siya mga idol. Ayan. Sana magtuloy-tuloy at mapabunga rin po natin yung nag-iisang Carolina Reaper na yan mga idol. Napakaanghang nito mga idol, sobra. So yun po mga idol, mamitas na po tayo ng ito nga po yung mga gulay-gulay mga idol. Bali ito na po ang ipang-uulam ko mamayang tanghalian mga idol. Ayan po, fresh na naman po natin i-harvestin sa ating maliit na taniman. Sa mga sako-sako lang po natin yan mga itinanim, at sa mga pwedeng paglagyan ng lupa at mapagtaniman. Ayun po, nakakatuwa lang kasi kapag po talaga tayo ay nagtanim, tsak na meron po tayong aanihin. Siyempre kung ano po yung itinanim natin, yun din yung aanihin natin mga idol. And mag-harvest na po tayo, umamitas na po tayo mga idol. Ngayon po natin dito sa talong. Berdeng talong. Yan po mga idol. Ngayon naman po, dito naman po tayo sa saluyot naman po. Ikakat ulit po natin to lahat kasi mag-aano pa po to. Mag-uusbong pa po ng panibago. Napaganda po nitong saluyot mga idol. Maganda mga idol. Napaka-paborito ko po talaga yung saluyot. Tsaka yung okra po. Panalo.
napaka-healthy rin po talaga. Yun lang mga idol, napakabilis ng pamimitas natin ng saluyot. Gunting-guntingin lang po natin ng ganyan. Mga idol. Alas mga idol, nasa ano rin siya oh. Siguro to mga nasa dalawang tali na rin po. Magkano rin to pag binili natin sa palengke mga idol. Okay na po itong ating saluyot. Ito naman po mga idol, ito po kauna-unahang pag-harvest po natin ng bunga po nitong tanim nating okra. Matitikman na rin po natin mga idol. Sa wakas. Yan. Guntingin lang din po natin. Yan mga idol. Marami na po siyang bunga. May mapipitas pa po tayo sa susunod. At ayan nga po, meron pa siyang bulaklak oh. Ganda ng bulaklak niya mga idol. Kulay dilaw. Po pala mga idol, meron din magulang na pong yung spinach na may tinik. Kaso ito naman po yung puti. Ayan oh. Puti po yan na may tinik din po. Kasi ipinakita ko po kanina mga idol, yung batang spinach pa po yun. Ito mayroon na rin pong mga bulaklak. Ito naman yung pula. Yung pula po yung katawan. Parehas po silang napakarami ng bulaklak mga idol. Ito naman po mag-harvest din tayo mga idol nitong talilong spinach. Ito po. O yung water leaf po kung tawagin sa English po. Sa Tagalog po mas kilala po ito sa pangalang talilong. Isa din po itong uri ng mga spinach mga idol. Tsaka napaka-healthy. Super food din po ito mga idol. Ito pong talilong spinach na to. Ganyan lang po ang pagkat natin. Napakadali mga idol. Tapos mag-uusbong na naman po ulit to ng panibago. Gunting-guntingin lang po natin eh. Ganito naman po yung niya, bunga niya. Bilog. Tapos pag magulang na po, napakaraming buto sa loob na sobrang liliit po. Napakaliliit ng buto nito, maliit pa sa tuldok mga idol. Kulay itim po. Kaya tsaka napakabilis lang din po nitong tumubo. Once na yung mga buto niya mga idol nahulog na sa lupa, tutubo na po kaagad. Tsaka yung katawan nito pwede lang po nating tusok o itanim, mabubuhay na po kaagad. Yung katawan niya po ay nag-uugat. Kaya kahit po katawan niya tsaka yung pinaka ugat niya po ay pwede rin po nating itanim. Kasi yung laman nito mga idol, nitong talilong spinach, para siyang ginseng. Parang katulad po siya sa ginseng po, yung mismong pinaka root niya. Harvestin pa po natin. Yun din po pwede nating itanim yung pinaka ugat niya mga idol. Katawan, tapos yung pinakatalbos. Kahit ito pong pinakatalbos niya, pwede rin pong itanim. Kasi talagang napakadali niya lang pong mabuhay. Kahit ito po mismo yung talbos, ayan. Yung kinat po natin, pwede rin po itong itanim. Nabubuhay na po. Ito na po yung na-harvest nating water leaf o talilong spinach.
Ito po mga idol, samahan din po natin ng kaunting dahon ng piercing spinach o yung ito pong spinach na may tinik po. Napaka-paborito ko din ito mga idol, napakasarap po nitong spinach. Ito pong wild spinach. Piercing spinach po kasi sobrang nakakatusok, ang dami niya pong tinik. Pero napakasarap po nitong spinach na. Ang dami po kasing klase ng spinach mga idol. Hindi lang naman isang klase po ng spinach. Pero kasi mas madalas po natin nakikita sa palengke yung spinach na bilog. Yung walang tinik. Yung bilog po ang mga dahon niya. Medyo mabilog-bilog. Ito po, dahon lang nito. Napakasarap po. Mga idol, fresh na naman po ang mga na-harvest nating mga gulay. Naman po natin mga idol, ito naman pong tanim natin. Spring, ito po, spring onion po ito mga idol. Dito lang po natin po sa paso itinanim. Pag hina-harvest ko po ito mga idol, kinakat ko lang siya na ganyan lahat. Tapos tutubo na po ulit siya. Yan ang lago po, ang ganda. Ito naman mga idol, meron din tayong tanim dito na isa pang klase ng ayan, amaranth. Ito po. Isa po ito sa kanilang mga uri o klase po ng amaranth. Ayan po. Magkakalahi rin po ito ng mga spinach. Ayan. Amaranth spinach po. Ayan. Ganda ng bulaklak. Oh. Paganda ng dahon mga idol. Ayan po. Pakalago ng dahon. Isa rin po itong klase ng spinach, kaso hindi po natin madalas talagang kinakain ito o pinanglalagay sa mga pagkain. Kasi ang ginagawa po talaga natin dito ay yun nga po, parang halaman lang siya na itinatanim po natin. Pero ito pong klase ng spinach naman na to, itong amaranth nga po na spinach, isa sa mga klase ng mga spinach kasi napakarami pong klase ng spinach. Ay edible din po at pwede rin pong kainin, kaso hindi lang po tayo sanay na kainin itong uri na to ng spinach kasi mas nasanay tayo na ginagawa lang siyang mga halaman sa atin pong mga bakuran. Mga idol, ang ganda ng ang ganda po ng mga bulaklak nitong halaman na to, ang titingkad. Ang dami rin pong kulay nito, iba-iba, may puti. Ito po may violet, pink, blue, ang daming kulay. Ang liliit lang po niya pero ang ganda ng mga bulaklak. Ito may isang violet dito. Mga kangkong. Kasi yung kangkong po natin naghingalo na. Ang dami ko na pong na-harvest dyan. Kadakat po natin laging nag-uusbong lang yung mga talbos lang ng talbos. Ito yung sili po. Ayan. Sa sako lang din po yun. Namumulaklak na rin mga idol. Tanim po nating sili. Mga idol, ito na po yung na-harvest nating fresh na gulay po dito sa ating dito po sa ating garahe. Sa mga sako-sako lang po natin yung itinanim, tsaka sa mga lalagyan po. Nakapag-harvest na naman po tayo na freshly veggie mga idol. Lulutuin po natin to mga idol. Igigisa ko lang po ito. Mga idol, meron na po tayong ulam mamaya para po sa tanghalian.
Ayan po mga idol, hanggang dito na lang po ulit ang ating vlog. Ang ating pong vlog o content ngayong araw po na to. Ayan po, kung nagustuhan nyo po itong video na to, please paki-like nyo naman po at paki-suportahan naman po ang aking YouTube channel mga idol. Paki-subscribe nyo naman po ang aking channel, and maraming salamat po sa inyong pagsuporta at ayan po, walang sawang pagsubaybay at panonood sa mga ina-upload at ginagawa po nating content mga idol. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan po, sa susunod po muling video. Kita-kita po muli tayo mga idol. Ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.